Long time no see mga tropips, isang magandang araw sa inyo. Na-miss ko kayo dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-upload dito sa YouTube channel natin. Medyo naging busy nitong mga nakarang buwan si Kuya Nardo nyo. This time sisikapin ko na magkaroon ng upload, sabihin natin every week. Well anyway, meron ulit tayo na i-review dito. Isang ilaw ulit na galing from Gaseron. Nakakatuwa naman kasi si Gaseron, laging nakasupport sa atin yan. Consistent sila. Nagbibigay talaga sila ng product sa atin para i-test. Bago ko ibigay sa inyo yung specs, mabilisang unboxing lang tayo. Ganito lang mga tropips kung paano install siya sa inyong bike. Nilalagay nyo dito mismo sa handlebar. Pwede nyo ilagay dito sa mas malaking portion ng handlebar. Pwede din naman dito sa maliit. Nasubukan muna natin sa maliit para makita nyo kung ano yung itsura. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos isasalpak nyo na. Makapansin nyo lang, medyo dito siya nakafocus yung ilaw sa kanang side. Ito namang bracket na to, na iikot naman siya eh. Ikot nyo lang sa bandang gitna. Yan, okay na yan. Kasi baba nyo lang ng konti. Pwede din naman dito, adjustable naman tong bracket niya. At least dito, medyo nasa sentro na siya. Luwagan lang natin. Usog nyo lang. At ayan, okay na. Okay na siya. Paano naman kung may ganito kang bracket? Itong bracket na to, nagaling to before dun sa pinadala nila na ilaw. Ini-install dito sa ilalim. Papakita ko sa inyo paano nyo pwedeng ilagay dito yung ilaw na to. And at the same time, magagamit nyo rin yung speedometer nyo. Nakikita nyo tong takip na to nasa ibabaw. May purpose yan kung bakit may takip yan. Papakita ko sa inyo. Gagawin nyo lang, kunin nyo lang yung screwdriver na kasama doon sa kit. Tapos tanggalin nyo lang yung takip. Kaya natanggal na. Nakikita nyo may tatlo siyang butas para sa screws yan. Ang gagawin nyo lang, gamitin nyo yung tool na kasama din dun sa kit at i-unscrew nyo yung tatlong screw. Ingatan nyo lang kasi ang late lang ng screw eh, baka mawala nyo. Ayan, nahulog na nga. Nakikita nyo ba to? Itong plastic na to, ililipat nyo lang to dito sa ibabaw kung saan nandoon yung pindutan. Ito, ililipat nyo lang siya dito. I-screw nyo lang siya dyan. Huwag nyo masyadong higpitan guys, so baka mabungi yung pinaka-ulo ng screw. Yung tamang higpit lang naman. Okay na? Pwede na nating subukan dun sa bracket natin. Kanina, dito natin siya linagay. Ngayon naman, dito naman natin siya sa ilalim. Kanina ito, nandito yun sa ilalim. Kaya nailalagay natin siya sa ibabaw. Ngayon, nilagay natin siya sa taas. At ayan, pwede na siya ngayon ilagay sa ilalim. At okay na yan. Tapos pwede nyo na rin nilagay yung speedometer nyo dito. Yun yung purpose kung bakit may kabilang butas siya, para malilipat-lipat nyo to. Kung gusto nyo na dito siya ilagay,
o kaya kung gusto nyo dito sa ilalim ilagay. Kung sakali lang na may bracket kayo na ganito. Kung gusto mo naman i-mount dito sa helmet mo itong ilaw, kailangan yung helmet mo may ganito siya. Kung wala nito, hindi mo ma-mount yung ilaw mo dito. Sakaling walang ganito yung helmet mo, meron naman tong nabibili sa shop ng Gaseron. Ini-strap lang sa helmet mismo. Yan yung picture niya. At least itong nasa Gaseron, ini-strap lang siya. Pwede mo ilagay dun sa iba mo pang helmet. Ito kasing sa akin, nakadikit na to mismo dito sa helmet. Balik tayo dito sa pag-i-install. Gagawin nyo lang, itong mount na to na kasama do sa package, lalagay nyo lang dito, tapos higpitan nyo lang yung screw. Yung saktong higpit lang, para ma-adjust nyo pa yung ilaw. At okay na. Saka nyo i-slide dito yung ilaw. At ayan, okay na. Ganun lang kadali siya. There are 4 ways para i-charge itong Kiwi 1200s natin. Una, pwede nyo siyang i-charge sa mga regular na cellphone charger. Subukan natin. Ayan, charging. Magagamit nyo rin yung kasama na Type-C to Type-C na cable na kasama doon sa kit. Pwede nyo siyang i-charge through your cellphone. Ayan guys, charging. Ito, power bank, pwede rin siya. Ayan, charging. Lastly, kung sakali man na lowbat ka, bike to work, kadalasan nagagawa ko din to na i-charge sa laptop. Gamitin ulit natin yung Type-C to Type-C cable natin. Plug lang natin dito. Saksak natin mismo dun sa charging port ng ilaw. Ayan, charging na siya. Kung sakali man na nawala nyo itong Type-C to Type-C na cable o kaya nasira, pwede din naman yung USB to Type-C. Ito, saksak nyo lang dyan. Tapos plug nyo ulit dun sa charging port ng ilaw. At ayan, okay, charging na rin siya. So yun yung 4 ways para i-charge itong Gaseron Kiwi 1200. Guys, ang okay ng ilaw na to kasi pwede siyang makontrol through Bluetooth remote control. Pero optional. Ito kasi pinadala sa atin, wala siyang ganito. Ayan, nakikita niyo sa picture. Bluetooth remote yan. Ang laking tulong yan kung sakali man na gusto nyong bago-baguhin yung modes ng ilaw nyo. Hindi na kayo pupunta dito sa mismong harap nyo at pipindutin. Pindutin nyo lang yung Bluetooth remote at mapapalitan nyo na ng modes. Pero actually guys, pwede nyong umorder ng may kasama na siyang Bluetooth remote. Nandito sa pinaka-umpisa, sa mismong shop pala nila. Ayan, may option dyan na pwede mong i-add to cart yung may kasama na ang Bluetooth remote.